Tao po, mama? Tao po. Mama? Ay, nako. Ginang, wala na dyan si Aling Adelfa. Hindi na sa dyan nakatira. Ano po? Hindi na ho nakatira dito si Aling Adelfa? Pinalayas yung mag-ina na yon kasi mga hindi nagbabayad ng upa dyan ng bahay ni Aling Putchay. Kaya pinalayas sila dyan. Alam mo kung saan nakatira? Doon sa kalsada nakatira. Palaboy-laboy, wala ng sariling bahay. Ganun po ba? Maraming salamat po. Sige, salamat din. Aling Virgiline? Mabaha Blandina? Alam niyo ba kung nasan yung aking biyanan na si Aling Adelfa? Ay, oo, alam ko. Nagpunta kasi ako doon sa dating bahay niya. Hindi na sila nakatira doon. Ay, naku, wala na nga sila doon talaga. Kasi pinalaya sila doon sa dati lang bahay kasi nga mga hindi nagbabayad ng upa. Palaboy-laboy na raw. Naku, tama ka, palaboy-laboy na nga sila. Nandun sila nakatira sa kalsada. Mga hindi na naliligo, mga hindi na nagpapait ng damit. Talaga? Nakawawa naman. Salamat, sige. Pupuntahan ko doon. O sige, tulungan mo yung mga yun. Mama? Blandina, anong ginagawa niyo rito? Ba't dito ka sakay na? Tutulog, wala ba kayong bahay? Salamat dumating ka. Pinalayas kasi kami sa bahay ni Nena. Ay naku mama, tumayo na kayo dyan. Tutulungan ko kayo. Ako bahala sa mga pangangailangan ninyo. Grabe yung ginawa sa amin niya ni Nena. Kaya nga si Frank siya naganap na ng trabaho dahil sa pang-aapi niya sa amin. Umanda sa akin yung babaeng Nena na yan. Susugurin ko yan. Naku, sugurin mo yung babae niyan. Ipamukha mo sa kanya yung marami kang pera. Isaboy mo sa mukha niya. Isampal mo. Oo mama, halika samahan mo ako. Sugurin natin. Ipamumukha ko sa kanya yung mga pinagagawa niya sa inyo. Kala mo sino siyang mayaman? Nakapag-abroad lang din niya. Alam, marami akong pera. Ito mga lahi kong dala to. Ipamumukha ko sa kanya. Tulong ka dyan ma, sundin niyo ako. Sundan niyo ako, bilisin mo. O sige, susunod ako sa'yo. Okay mama, ipamumukha ko kay Nena yung mga pinagagawa niya sa inyo. O tama, sugurin mo. Ipamukha mo sa kanya, ha? Grabe yung pinagagawa niya sa amin. Kung palayasin niya kami, para kami maaso. Tama-tama. Nandun siya sa tindahan ni Negra. Bisa mo. Ano bang ulam mo, Nena? Ay naku, Negra, ang ulam ko sardinas lang. Ayoko masyado magluto-luto ngayon. Mainit na ako napunta ng palengke. Naku, pareho tayong sardinas. Hoy, Nena. Nagsumbong sa akin yung biyanan natin. Sige, Blandina, sugurin mo yan. Ipamukha mo sa kanya, bilihin mo yung bahay niyan. Akala mo ganda-ganda ng bahay niya kung palayasin kami. O ngayon, binan natin, baka binan mo. Saksak mo sa baga mo. Okay. Binan ko lang. Ano na kasi ng loob mong palayasin yung binan ko no? Sa bahay mo. Bakit? Napakaganda ng bahay mo. Hindi yan naawa sa matanda. Hindi naawa. Bakit? Naawa ba yung mga yan nung sa kanila ako naninirahan? Yung mga pang-aaping ginawa nila sa akin? Panlalait sa pagkatao ko? Kahit alam niya ng bababae yung anak niya, kinakampihan niya, naawa ba sila sa akin? Ang yabang mo? Hindi masama ang ugali ko, sila ang masamang ugali. Karapatan ko silang palayasin sa bahay ko. Dahil bahay ko yun. Dapat tinawagan mo man lang ako. Tinawagan mo si Peter. Dapat sinabi mo na doon naninirahan sa bahay mong bulok. Yung binan ko, pati yung hipag ko. Kahit bulok ang bahay ko, tao yung mga nakatira doon. Hindi kagaya nyo, kahit bulok na bahay, wala. Hoy! Wala kang karapat na pasugod-sugod kay Nena. Hindi mo naman pulot dulo, bruha ka. Huwag ka nakikisali dito, ha? Susungangain ko yung bunganga mo. Kahit kay Big kami si Nena. Hoy! Ako susungangain mo? Putong babaeng to, ha? Ano Nena? Gusto mo bilhin ko yung bahay mo? Sa halagang 10 milyon? At dyan natitira yung biyanan ko? Ano? Sabihin mo lang, ito ang 10 milyon. Ano? Deal or no deal? Excuse me, no? Kahit bulok ang bahay ko binibenta yun. Kaya saksak mo na sa baga mo yung 10 milyon mo. Ang yabang mo talaga. Maprinsipyo ka. Walang-wala ka na nga. Mayabang ka pa. Talaga may dignidad ako. May prinsipyo ako. Hindi kagaya mo nangangapit na may asawa na may asawa. Talaga may pagsugod ka pa, Blandina, kay Nene, no? At ano kayang kwento sa'yo ng biyanan ni Nena at ng biyanan mo o biyanan mo, biyanan ni Nena?
Wala akong pakialam kung kayo nung biyanan yun. Papaniwala ka sa mga kwento ng hilaw mong biyanan? Sugod-sugod ka pa rito? Akala mo, alam mo ang punot dulo? Hoy, kahit marami kang pera, wala kaming pakialam sa'yo. Hindi mo mabibili yung bahay ni Nena. At kahit pangit yung bahay ni Nena, tao nakatira doon. Ba't di mo kaya, since marami ka namang pera, ba't di ka lang kaya bumili sa subdivision? Hindi yung pagsisiksikan mo patayin sarili mo dito sa lugar namin. Umalis na kayo rito. Kung ayaw yung pagkakobren ko yung mga ulo nyo, isama mo yan si Aling Adela pa. Kung ayaw yung kobren ko mga ulo nyo, tamang sugod pa kayo, mga buwist kayo, ang ingay-ingay nyo. Kung kanina, sumugod-sugod ka, lumabang ka, huwag kang papakamog sa babae ng asawa mo. Umalis ka na rito kung ayaw mo wala yung mukha mo. Naglalabas. Hindi natin tapang ng babaeng to eh. Sige na, lalabas ako. Manghihirap na mukha sa aso yan. Halika na, mama. Baka kuyugin tayo ng mga tsakang to. Halika na, Brandina, tama. Sugod yung mga yan eh. Baka pagtulungan tayo ng mga yan. Ang sarap mga obra ng mukha. Wala akong panahon sa'yo kung sino ka mang babae nakasalamin. Halika na, ma. Atas tayo. Pangit mo. Atas pala eh. Tama. Atas ka pala eh. Alis eh, no? Layas eh. Ay, kasi mangingilam siya ng mukha sa aso. Sasapakin ko yan. Takala mo matapang eh. Sige, Negra. Teddy. Makauwi na muna.